Binigyan ng 15 araw si Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong para iapelang desisyon ng Korte Suprema na tanggalin siya sa serbisyo. Nag-ugat ito sa umano'y ugnayan ni Ong sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Narito ang report. The court found Sandigan Bayan Associate Justice Gregory S. Ong guilty of gross misconduct, dishonesty, and impropriety and dismissed him from the service. Sa desisyong inilabas ng Korte Suprema kahapon, 8 maestrado ang pumabor sa pagsibak kay Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong. 5 maestrado ang tumutol sa pagsibak, habang 2 ang nag-abstain, sina Associate Justice Teresita De Castro at Associate Justice Diosdado Peralta, na parehas nakasama noon ni Ong sa Sandigan Bayan. Ang pagsibak kay Ong ay nag-ugat sa umano'y ugnayan nila ng itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Sa report ni dating Associate Justice Angelina Sandoval Gutierrez, nagkaroon ng contact si Ong kay Napoles habang dinidinig pa ang kaso ng overpriced umanong Kevlar helmets ng Philippine Marines na isinuplay ni Napoles at kanyang mister na si Jimmy. Napawalang sala sa kaso ang mag-asawang Napoles. Sa testimonya ng dating tauhan ni Napoles na si Marina Sula, nakita niyang nag-usap si Napoles at Ong habang dinidinig ang kaso. Ipinagmalaki pa nga raw noon ni Napoles na may kilala siya sa Sandigan Bayan at Ombudsman. Binanggit daw ni Napoles ang pangalan ni Ong. Sabi naman ni Ben Hurluy, 11 tseke ng tig 282,000 pesos ang ipinihanda ni Napoles para kay Ong. Hindi raw nasaksihan ni Luy at Sula ang aktual na pagtanggap ng pera ni Ong kay Napoles. Pero naging malinaw daw ang ugnayan ni Ong at Napoles matapos ang Kevlar helmet case. Nakunan pa sila ng litrato na magkasama sa isang party. Sa isang sulat kay Sereno, sinabi ni Ong na hindi siya dumalo sa kahit anong party ni Napoles. Naimbitahan lang daw siya sa party ni Senador Jinggoy Estrada noon. Ang paliwanag naman niya sa korte, nagpasalamat lang siya kay Napoles dahil sa pagpapahiram sa kanya ng robe ng Poong Nazareno. May 15 araw si Ong para iapela ang desisyon ng High Tribunal. Pero oras na maging pinal ang desisyon, kailangan nang mag-appoint ni Pangulong Aquino ng papalit sa mababakanteng pwesto. Si Justice Jose Hernandez ang papalit kay Ong bilang chairman ng Sandigan Bayan 4th Division. Si Justice Alex Quiros naman ang papalit kay Hernandez sa 3rd Division. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Kasama raw ang palasyo ng mga maestrado sa pagsusulong ng judicial reforms. Kabilang na ang patuloy na investigasyon sa mga sumbong ng katiwalian sa hudikatura. Para sa unang balita, Athena Imperial reporting.